Labo yata. Parang labo ang mata ko. Merong kwento Helen, sa... pakipatay mo yung ilaw na to. Kill the light. Diyan sa right side. Yun! Ba't luminaw? Wow! Yeah. Thank you. Merong kwento sa Bible na may dalawang magkapatid. Parehas na lalaki. I brought my son. Let's go. Welcome natin si Emmanuel. Yay! And also Joseph. Joseph! I brought my two sons. Kasi naalala ko lang yung kwento kanina. May kwento si Jesus is a parable ng dalawang magkapatid. Diba? Ang kwento doon yung yung bunso, ay hiningi niya yung mana niya sa tatay niya. Binigay ba yung mana o hindi? Binigay po. Hindi maganda yung panghingi ng mana, no? Dahil binibigay lang yung mana pagka yung mga magulang ay... Oo. Pagka nanghihingi ka ng mana, nang buhay pa yung mga magulang mo, parang ang hinihiling mo ay mamatay na dapat kayo. Narinig ba yung naintindihan yung ibig sabihin? Diba, dapat yung mana ibibigay lang pagka namatay yung magulang. Pagka ang anak ay humihingi ng mana bago namatay yung magulang, ibig sabihin, gusto ng heart niya, mawala na kayo para makuha ko na yung parte ko. Pagkatapos ng kwentong noon, yung nakuha niya yung kanyang parte, sabi ng Bible ay ginastos niya lahat ng perang nakuha niya sa hindi mahalagang gawain. Prostitute siya, naggastos siya ng naggastos. In short, winaldas niya lahat ng pera na binigay sa kanya ng tatay niya. Hanggang dumating ang time na nagkaroon ng tagutom at sa Pangasinan tawag sa Pangasinan, gawat. Alam niyo ba yan? Ano ba sa Ilocano ang gawat? Gawat din. Gawat din! Gawat din pa. Gawat din. Yan ang gusto ko sa Ilocano di ba? Sa amin may gawat. Ang ibig sabihin ng gawat is famine or parang kulang yung gagastusin at ang daming pagkakagastusan. Yun ang gawat sa Pangasinan. Nagkaroon ng famine doon sa land at ang ginawa niyang trabaho, na-hire siya bilang, anong trabaho niya? Pag-alaga ng bahay. Oo. Specifically, ang trabaho niya, magpapakain ng mga baboy. At ang sabi ng Bible ay, naiingit daw siya sa baboy, no? Dahil buti ng baboy, may kinakain ako, wala. Diba na? At tapos, ang sabi ng kwento, sabi ni Jesus, na napag-isip-isip niya, yung mga katulong ng tatay ko, ang dami nilang pagkain. Ako dito, mamamatay sa gutom. Kaya alam ko na ang gagawin ko. Anong nasisip niya? Gumawa siya ng niya. Sasabihin ko sa tatay ko, nagkasala ako sa Diyos at laban sa inyo. Hindi na ako karapat-dapat na tanggapin ninyong bilang anak. Gawin niyo na lang ako bilang alipin. Diba? Alipin. Gawin niyo na lang ako bilang alipin. Anong pagkakaiba ng katulong sa alipin? Magkatulong tayo! Na? Alam mo ba, ang katulong ay mas maganda kaysa alipin? Ang alipin, ang English ng alipin ay slave. Alam niyo ba yung slave? Alam niyo ba na sa Israel ay may mga Pilipinong nagpapa-slave? Ang mitapele, o mitapel, katulad ko, ay 24/6. Ang slave, 24/7. Alam niyo ba yun? Do you know the difference ng mitapel sa slave? Ang mitapel is 24/6. Meron siyang 24-hour na day off. Ang slave, 24/7. Walang labasan. I'd like to submit this to you, mga kapatid. Marami kaming mga nakilala sa Jerusalem ng mga na-stroke, nagkaroon ng anxiety, depression. At ang main reason ay pag-work ng 24/7. Kasi nga parang bahit yun, no? Kailangan pala nating mag-beach. Kailangan pala ng
utak nating mag-unwind. Naintindihan niyo ba yung ibig sabihin? Yes. Hindi dapat palaging matanda ang nakakita mo o pare-parehas ang nakakita. Yung palang pag-gather natin together is may therapeutic effect. Yes. Parang therapy pala yung nakakalabas ka. Problema pala sa psychological well-being pag palaging matanda ang nakikita mo 24/7. Kaya nagbukas. Una nakakakalbo yun, katulad ko. Pangalawa, na-apektuhan yung iyong mental health. Hindi ko alam kung naintindihan yung ibig sabihin. I'm not a psychologist at wala akong background sa human behavior. Pero pastor ako. I can observe people na kasama natin, nakikita ko na mas maganda ang smile ng mga nakakalabas kaysa mga hindi nakakalabas. Amen. Amen. Yung mga once a year lumalabas, pag tingin ko sa kanila, may mga lumalabas na once a year, ang tingin ko sa kanila kahit mag-smile, sabi ko parang ang bigat-bigat ng problema niya. Yun pa lang yung when we gather together, meron pa lang therapeutic effect. Amen. Yung psychologically, mentally, parang tinutulungan ka ng paglalabas mo, no? When you come, ilagay na natin yung worship sa Lord on top, pero yung when we gather together, when we laugh together, when we share our heartache together, di ba? Na mag-connection-share ka ng sa inis mo sa bruho yung amo ko, brutal, di ba? When you try to, or yung struggle mo sa family mo, you share to your brethren, somehow parang na-alleviate yung pain, yung struggle. Kaya ito, sabi niya, huwag niyo na akong tanggapin na inyong anak. Ariin niyo lang ako bilang alipin. At ang sabi ng Bible, ay, ang sinabi niya sa mga servants na, damitan niyo siya. Lagyan siyang sising. Lagyan siyang sandalyas. Di ba? At nagkaroon ng celebration. Dahil sabi ng father, itong anak ko, patay, muling nabuhay. Itong anak ko nawala, ngayon ay natagpuan. Dito pa ba kayo? Amen. Pero ang problema, nag-end ang story sa bad news. Ano? Yung panganay, sabi niya, anong celebration doon sa bahay? Muzal, no? Yung panganay sabi, anong maingay doon sa bahay? Tinanong yung mga alipin, ay, bumalik ko yung kapatid mo. Ayaw pumasok sa bahay. Kaya lumabas yung tatay, no? Yung tatay sabi niya, anak, tara na. Sabi niya, buti yung anak niyo yan. Imagine anak niyo. Tawag niya anak niyo, magkapatid sila, di ba? Buti yung kapatid kong yan, dapat, ano? Sabi niya, buti yung anak niyo yan. Nung bumalik, pinagkatay niyo ng pinatabang guya. Alam niyo ba yung pinatabang guya? Fatted calf? Ang pinatabang guya ay pinapatay lang pag may haring papasyal sa isang lugar. At ang ginawa ng father, nung bumalik yung anak na rebelde dati, ay pinatay niya yung para sa hari, yung fatted calf, yung pinatabang guya. Sabi niya, buti pa yung anak niya nung bumalik, pinatay niya yung para sa king. Ako, nagpapakahirap akong mag-serve sa inyo, kahit isang kambing na duling, di niyo man lang akong binigyan. At ang sagot ng father, anak, lahat ng akin ay iyo. Ano ibig sabihin nun? Yung bunso, yung kapatid mo, nakuha na niyo yung part niya. Lahat ng akin ay iyo. Ibig sabihin, bakit ayaw mo pumatay? Iyo naman. Kailangan mo pa ng permission ko para pumatay? Iyo yan eh. Lahat ng akin ay iyo. Sa gabing ito, dahil natin yung kwento, gusto kong ibigay itong 4 main barriers in developing intimacy with God the Father. 4 na hadlang kung bakit hindi tayo magkaroon ng malapit na pakikipag-ugnayan sa ating Diyos Ama. At itong 4 na hadlang na ito ay nandito na, pero gusto kong i-share sa inyo na gusto ng Ama na maging malapit tayo sa Kanya.
And the people say, Amen. Amen. Gusto ng Ama na tayo magkaroon ng close relationship. Kaya lang ito ang mga hadlang, no? Mamaya pag-aralan natin konti. Pero nakita ko mga kapatid, ang Father God, ay love niya ang mga tao. Naniniwala ba kayo? Amen. Naniniwala ba kayo yung kanta ni Sister Marian? The goodness of God? God is good? Amen. Sa Jerusalem mga kapatid, sa Jerusalem, may sister sa Jerusalem na pag sinabi ko, God is good all the time! Ha? All the time! Ano sagot pag all the time? God is God is good! Minsan sabi ko, may problema ako dun eh. Sabi ko dun sa sister dahil sabi ko, kung minsan ang Diyos galing, sa lumang tipan, ang Diyos galing, di ba? Tapos patatawalan niya ang Israel. Pag nagkasala ang Israel, galit na naman sa uli, di ba? Napapansin niya ba yun? Na nung sukdulan ng pagkagalit niya sa Israel, ay tinapon niya ang Israel sa Babylonia. Di ba? Kung naalala niyo ba, they were in captivity for 70 years hanggang maibalik sila. At sabi ko, ang Diyos ay parang, nag-change, mabait, tapos galit, tapos nagmamalo, tapos nagpaparusa, tapos nagpapatawad, tapos nagmamahal uli, no? Pag nasaktan, ginit uli, nagtatampo sa Israel. Kahit basahin yung buong Old Testament, ganyan ang pattern, no? Pag mabait ang Israel, tuwang-tuwa ang Diyos, may nagpapalo sila pag sila ay nagtaksil, meron silang kabit, meron silang Baal, meron silang Diyos na ibang sinasamba, ang Diyos ay galit, di ba? Kaya sabi ko, ang Diyos ay moody, nag-change siya ng mood. Kaya sabi ko, mga kapatid, God is good, sabi ng sister. Sabi niya, Pastor, most of the time. Sabi niya dati, all the time. Ngayon sabi niya, Pastor, most of the time. Yung parang nagbalisis na. At I understand yung predicament niya. Dahil sa scripture, pinapakita niya palagi na ang Diyos, ayaw niya ng sin, di ba? Ayaw niya ng sin. At kung minsan, ayaw niya sa sin, ang tinitira niya, pati yung sinner. So, Old Testament. I'd like to submit this to you. Sa bagong tipan, may pagbabago. Nagalit ang Diyos, ibinuhos ng Diyos ang galit niya sa kanyang bugtong na anak. Parang hindi kayo masaya. Amen. Nagalit ang Diyos sa bagong tipan, minsan lang siyang nagalit sa bagong tipan. At ang pinagalitan niya, binuhos niya yung galit niya sa cross. At gusto sabihin kapatid sa iyo ngayon, na hindi galit ang Diyos sa iyo. Amen. Bakit ka konti ang amen? Amen. Na ang Diyos ay hindi binibilang ang kasalanan mo. Amen. Na nilinisan ka na ng kanyang banal na dugo. Kasi nung lumang tipan kapatid, magkaiba yung kwento. Sa lumang tipan, galit talaga ang Diyos sa Israel. Pag di ka sumunod sa Diyos, papatayin ka niya. Sa lumang tipan. Sa bagong tipan, kanina diba, nag-exhort si Brother JR, na sabi, sino dito mga nagmamahal sa Diyos? Tapos, sabi, tinaas ko yung kamay ko, medyo kalahati. Dahil alam kong susunod. Sabi, John 14:15. Sino ang, ano yan? Ano yung verse na? Doesn't obey me. If any man who loves me, he must obey my commandments. Yeah? Sino mang nagsasabing nagmamahal sa akin, 1:14-15. Sino mang nagmamahal sa akin, ay dapat susunod sa aking mga utos. Sabi ni Jesus. Kaya kalahati lang tinaas ko. Ang sabi ni Apostle Paul, ang Diyos ay tapat. At kung tayo hindi naging tapat, hanggang nyo mabuti, ang Diyos ay mananatiling tapat. Amen. Amen. Dahil hindi niya kayang ipagkaila ang kanyang sarili. Amen. Yung Diyos na pinaglilingkuran natin, hindi Diyos ng katulad dati. Dahil nung sa bagong tipan, ibinuhos niya ang galit niya sa bugtong na anak. Si Jesus nung namatay sa cross, galit ng Father ang natanggap niya.
Pastor, bakit ginawa ni Jesus yun? Dahil gusto niyang magkaroon ka ng divine connection sa Father God. Amen. At pastor, ano yung mga naghahadlang? Una, ay our sin, di ba? Sabi ni Isaiah, ang kasalanan ninyo, ang naghihiwalay sa inyo sa Father God. Ibig sabihin, ang Diyos, gusto niyang lumapit, kaya lang yung kasalanan natin ay nagiging pagitan. Kunwari, ikaw ito, at ito ang Diyos, ikaw ito, may nakapagitan. Ano yon? Ano tawag doon? Sin. Sabi ni Isaiah, sin, kasalanan. Kasalanan. Let's read number 2. 1, 2, 3, go. Wrong feeling or perception about God, the Father. Kung minsan hindi natin kilala ang Father natin, God our Father. Alam mo naintindihan ko kung ano ang Father, kung sino ang Father. Nung naging Father ko, naintindihan niyo ba? Nung ako'y single pang pastor, stricto pa rin ako hanggang ngayon, ano? Pero naintindihan ko ang pagmamahal ng Father sa anak. Ang mga anak kong dalawang napakatinaw pagtulog. Pero yung kapatid, ang anak kong yan, I love them to death. Alam niyo ba yan? Kahit mga nanay, I think, ano? Di ba mga nanay? Tama ba ako? Amen. O magiging nanay, katulad ni Sister Ann? Amen. 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 Ibang mga nanay, di ba? Kahit mga anak natin ay hindi gaanong, hindi gaanong mabait, para sa kanila, they're the best. Totoo ba yun? Sir Christian? They're the best. Ate Remy, totoo ba yun? They're the best. Kahit hindi sila ang the best, para sa iyo, sila ang the best. At kung minsan mga kapatid, kung mali ang perception mo sa iyong Father God, hindi ka magkaroon ng tamang relationship sa Diyos Ama. Pupunta ko ng, kunwari ang tatay mo palaging wala sa bahay. I hope wala naman dito. Kunwari, ang tatay mo busy sa pagtatrabaho palagi, wala sa bahay. No? Akala mo ang Diyos, palaging wala din, ha? Pag somehow yung experience mo with your earthly father, somehow nadadala mo sa yung experience sa Father God. Aliwanag ba yan mga kapatid? Are you getting where I'm going? Dahil sa years of my pastoral, umpisa akong mag-serve sa Lord, 1993, 2021 na, medyo matagal-tagal na rin. And I met lots of people na pag may bad experience sila with their earthly father, dala-dala nila yon with their relationship with God the Father. Let me continue. Number 3, unpleasant. 1, 2, 3, go. Unpleasant experience with our earthly Father and which we project to the Heavenly Father. Yeah, parang parehas. Yung isa, wrong feeding, mali yung pagkakilala mo sa Father God. Akala mo ang Father God ay palaging galit. Palaging ninyo mga kapatid, ang Father God palaging galit. No. Alam mo ang Father God palaging galit? Wala na tayo, no? Walang church. Kung galit siya sa atin, wala na tayo dito. No? Ito. Yung mga nangyayari sa atin, kunwari, yung may mga, I'd like you to listen very careful dahil baka ikaw ito, hindi kita ipipinpoint. Kaya lang, kung may masakit kang ginawa sa'yo ng father mo, kunwari, ang father mo left your mother at a young age, that affects your relationship with your father. Kasi bakit ganun? Yung painful experience mo, ay yung parang nagkakaroon ka ng trauma. At yung trauma na yun, kapatid, pag nagdidil ka sa Father God, hindi mo tuloy makuha 100% dahil akala mo ay iiwanan ka din ng Father God. Dahil ang experience mo, iniiwan ka ng Father mo, kunwari, ang experience mo ay ang earthly Father mo yung nananakit sa mother mo.
pagpapasok ka sa Father, ang tingin mo sa Father, baka saktan ang mga pamilya ko ng Father God. Alam mo kapatid, pag meron kang doubt sa love ng Father, hindi ka magiging close sa Kanya. Bakit di ko mabasa itong bad and faithful past experiences? Meron pa. May mga babaeng mga anak na nirape ng kanilang mga fathers. Incest, ang tawag natin dyan. Incest. Alam mo na, ang hirap mag-relate sa Father ka kung ang Father mo mismo, or kunwari, nung pinapalaki, kayo palaging hinahagupit, hinukutusan, no? At pinipengot, no? Dala-dala mo kaya yun, yung experience na yun, traumatic. Yung mga bata kasi, katulad nito ni Emmanuel at ni Joseph, pag may nangyari sa kanila, pagka sila ay may relationship na sa Father God, somehow, pinoproject nila yung ang Father ba, parang tatay ko. At somehow, kahit mga believer na, this is very painful. Kaya merong program na talagang dinala ko lahat ng leaders na mag-undergo kami ng tinatawag na ancient facts. Yung ancient facts, ang goal niya is to ask the Holy Spirit, ano yung mga past ko na nakakahinder sa akin para magkaroon ako ng close relationship sa Father? Yun ang bottom ng ancient facts and parang paano ko maaayos yung mga hindrances in my heart para magkaroon ako ng close relationship with the Father. At ang prayer ko sa habang buhay ko, sabi ko wag na pag lumaki si na Emmanuel at Joseph, ay kailangan nilang ancient past na Lord, ano bang ginawa ng tatay ko na hanggang ngayon di ako makarelate sa iyo ng tama? Now, habang nag-worship tayo, gusto kong, hindi ko alam kung timing na ito, pero we'll just do it na parang pinapagawa ng Holy Spirit sa atin. Gusto kong, let's close our eyes, don't look at me. Maliban siguro kay Ate Remy at kay Manuel. Let's close our eyes. Gusto ko mag-pray ng maikling prayer at gusto ko na i-open mo yung heart mo baka may sabihin ng Holy Spirit sa iyo in a very gentle way. Hindi naman galit ang Holy Spirit. Pero meron kang Holy Spirit kung may mga past pain or former hurts, Lord, within this group. Lord, pain from the past na hindi nila control and created a trauma, a pain over their lives in the name of Jesus. Holy Spirit, I pray na you will speak to them even right now. Speak to us, Holy Spirit. Speak to us. Now, in the few moments, I'm going to ask you, may sasabi, close your eyes please, may sasabi sa isip mo na nangyari sa iyo from the past when you were a child. And I believe the healing balm of the Father, yung love ng Father, habang nakikita mo ngayon, will start to flow. Meron akong question. Close your eyes, ha? Don't look kasi very sensitive yung ating topic tonight. May parang pinaalala sa yung Holy Spirit na pain mo in the past. Hindi ko alam kung ano yun. Can you just raise up your hands ng mabilis? May pain from the past na gustong pagalingin ng Lord tonight. Nasigawan ka, napahila ka, in your childhood. Ikaw yun, pakitaas ang kamay mo pag ikaw yun. Father, sino ang Father yung merong pain? Sister, please, what's sa audience sa akin na lang? Yeah, thank you. Father, in the name of Jesus, yung mga may pain, yung mga may hurt, na nagkaroon ng painful experience from their father, earthly father.
Father, in the name of Jesus, I pray that you pour your healing balm, Lord, yung healing power ng gospel, healing power of your blood, ay mag-flow, Father. Yes, receive your healing in the name of Jesus. Yes, nakita ko na may healing na nangyayari na. I can see na yung mga tears na yan, mga pains na yan, ay ini-erase na ng Lord, no? Yan ay hindi ang Father God. Mga Father God who is a loving God. Ito, last na, guys. Hindi ko alam kung sino sa atin, ano? I'm going to pray, at kung palagay mo ay ikaw yon, you follow after me. Father God, I forgive my father. Father God, I forgive my father. Thank you, Jesus. I release my father from any further responsibility. I receive your love and I extend forgiveness toward my earthly father. In Jesus' name, Amen. Amen. Meron bang makareceive something from Jesus? Nakareceive ba kayo? Or walang nakareceive? Somebody else receive? Talaga hindi mo nag-minister ang Holy Spirit ng healing sa heart mo. Anybody? Or wala? Medyo mahirap kasi, no? At least small group tayo at sa akin naman yung camera. Pero I'd like to tell you mga kapatid, kunwari meron kang pain, kunwari meron kang problem with your relationship with your wife or with your husband, at nagtataka ka bakit palagi kang nasasaktan, baka ka meron kang wound, no? Meron wound. Ang tawag ko sa wound na yon ay orphan spirit. Di mo pa na-experience 100% yung love ng Father sa iyo. And simple lang, pagka kunwari merong intense na conflict, like it happened with me, you know, kailangan kong to go through the process because hindi healthy yung relationship namin mag-asawa. Sometimes, minsan, I get hurt, may sinabi siya, she gets hurt, may sinabi ako. So what I do, what I do is, Father, bakit ko nasasaktan? And I ask the Father, why? Bakit, Father, merong pain? And all of a sudden, the Father will show me, Alan, kasi itong nangyari sa iyo. I never forget one time, when I was praying, Father, bakit ganito ang nararamdaman ko concerning Melody, my wife? At parang TV, pinakita sa akin ng Lord yung nasa hagdanan ako, tapos nasipa ako yung angkol ko sa rayuma niya. At alam mo ginawa ang angkol ko, pinimot ang angkol. Iyak ko nang iyak. And sabi ko, ba't ang clear mong kwento? At it's an answer, listen to this, it's an answer to my prayer. What's my prayer? Father, bakit na-hurt ako sa sinasabi ni Melody? Bakit nagkakaroon kami ng conflict na hindi ko maintindihan? God showed me a picture. Alam ang ginawa ko? Lord, Father, samahan mo ko dun sa pangyayaring yun. And heal that memory of mine. Alam niyo, thank you, sir. Itong sinasabi ko sa inyo, it could help you if you listen to it very carefully. Kaya sabi ko, medyo mahirap itong topic ng experiencing the Father's love. Dahil you need to ask the Holy Spirit kung meron kang pinagdadaanan na hindi mo maintindihan. Ask the Holy Spirit, Father, show me, bakit ganito ang pinagdadaanan ko ngayon? And you need to ask the Holy Spirit, what happened in my past? Na hanggang ngayon, minumuto pa rin ako.
Pastor, meron pa mong ganon? Kala ko ano na, pag na kay Jesus, cling! Ito ba yun? Na kay Jesus ay cling? Yan ang dahilan kung bakit may mga pastor. Bakit nalagay ng Diyos mga pastor sa congregations. Dahil alam ng Father, may mga issues ng mga tao. We have all issues. Pastor, pati ikaw? Of course! Pastor, bakit ikaw may issue? Because I'm a human being. Ang mga walang issue kapatid, mga anghel at mga patay na. Kaya kung kayo mga walang issue, ewan ko kung nasaan kayo dun sa dalawang yun, may pangatlo pa. Yung mga sira, walang issue sila. Ito, mga kapatid, ito. As long as we're alive, my conflict, my disappointments, diba? My stress, my depression, habang, Pastor, kahit church people, yes! Pastor, bakit mo sinabi pati church people? Because we're human beings. At meron tayong tinatawag, meron kaming sa Bible school, meron akong tinatawag na sanctification. Sabihin niyo nga, sanctification. Sanctification. Ang ibig sabihin ng sanctification is God is cleansing you. Kailan ginagawa ng Diyos yung cleansing? Pagpatay o baray? Pag patay ka na, perfect ka na. Huwag ka munang maging perfect, no? Dito muna tayo. Pero habang buhay ka pa, meron tayong cleansing process. Ang tawag ng cleansing process na yan ay sanctification. Ginagawa ng Holy Spirit, kinukuha niya yung Word of God at mga experience natin at para linisin yung heart natin. Kasi tayo, habang buhay pa tayo, may mga areas, may mga issues ng life natin na kailangang i-heal. Pastor, akala ko pagdating ko kay Jesus at tumanggap ko kay Jesus, heal ako kagad. May ilang areas na na-heal, pero hindi lahat ay heal. Pastor, bakit hindi mo sinasabing lahat ay heal? Hindi, dahil may mga areas pa nga tayo na hindi pa natin na isusuko sa Diyos. Diba? May mga issues pa tayo na struggle mo pa rin hanggang ngayon. Amen. Yeah. Amen. Isa sa mga struggle ko, the whole my pastoral life, at dito lang ako na-deliver sa Israel, is area of lusts. Yung, pagtuwin ako sa baba, hindi malinis. At nagsaserve na ako sa Diyos, no? And I need to bring that to Jesus. Jesus, heal me. Ayoko magpastor ng may lust. Kailangan kong dalhin yung heart ko kay Jesus. Jesus. Any form ng lust. Father, bakit ako ganito? Alam mo, mahirap ang experiencing the Father's love. Dahil hindi mo ma-experience ang fullness ng love of the Father kung may mga areas ng life mo na hindi pa nagkakaroon ng healing. At gusto ko na as we study, I'm going to end soon dahil ang nakikita ko sa mukha niyo ay beach. Alam kung makikinig talaga kayo o hindi. Barbecue yata, But I'm going to close soon. Pero gusto kong alalahanin niyo, this is a very important message. Kung meron kayong kailangan pakinggan ulit, naka-live naman ito, watch it again in the privacy of your home. Ask the Holy Spirit. No? Because I'm going to end soon. Basahin lang natin yung kwento at yung love of the Father sa iyo. And then we're going to end. Let's continue on. Understanding the Father's love. Nakwento ko na yan, kaya hindi ko na ikikwento ulit. Yung Father ay merong isang anak na shellfish. Shellfish ba? Selfish, correct. Number 1, wala siyang respeto sa kanyang father. Diba? Gusto na niyang mamatay yung father niya. Letter B, hindi niya binibigyan ng kahalaga ng father niya. Letter C, was only thinking about his own happiness, yung kanyang sariling kaligayahan. Bigay niya sa akin ang manak ko. Habang buhay pa kayo, magpakalugayan ako. And last, imbis na siya talaga ay magkaroon ng happiness and pursuit of happiness, ang natanggap niya ay trouble and suffering. Jesus continued, yan, meron siyang isang lalaki, may 2 anak,
Ang sabi ng bunso sa kanyang ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanan. At dinivide nga ng father. Napansin niyo, kung ako ang father, at sabihin ni Emmanuel, Aba, akin na yung mana ko. Sabi ko, kayo mo una akong mamatay. Naintindihan niyo ba? Pero ang father dito sa story natin, binigay niya hindi. Binigay. Kaya I also call him prodigal father. Yung bunso ay walang respect sa kanyang ama at pinili niyang mamuhay sa kanyang sariling paraan. Ang kata niya ay, I did it my way. He did it his own way. Let's continue on. Pagkatapos niya, ang bunso ay ano to? Kinuha niya lahat ng mana niya at pumunta sa malayong lugar. At nilustay, nilustay. Nilustay niya ang kanyang kayamanan sa masamang pamumuhay. Ang inisip niya lang ay uminom, kumain, at magpakasama. Let's continue on. Pagkatapos ng gastos na niya lahat, ay nagkaroon ng gawat. Nagkaroon ng taggutom doon sa lugar na iyon. At nagkaroon, wala na siyang supply. Naubos na niya yung kanyang mana. Kaya siya ay pumasok bilang tagapagpakain ng baboy. Imagine, itong story na ito, ang context is Jewish family. Jewish family, kinuha niya yung mana niya, tapos all of a sudden, wala nang bababa pa dito na ang Hudyo ay magpapakain ng baboy, di ba? Okay lang kung baka no? Ay, kosher di ba? Okay lang, di ba? Or lamb, baboy. Parang hindi naman barbecue naman nakikita ninyo. Hindi naman baboy, di ba? At sabi, gusto niya daw kumain ng pods. Gusto niya kumain ng mga mahabang ganyan. Alam niyo ba yun? Mga pods. Na kinakain ng baboy, gusto niya kumain pero walang magbigay sa kanya. Kaya anong nangyari? Ang pursuit niya, hinanap niya yung happiness, nagkaroon siya ng trouble and suffering. Let's continue. At nang siya'y magising sa sarili niya, magigising ka talaga pag gutom ka na. Di ba? Ang nasa isip mo ngayon, paano kaya ako, kawawa naman ako, gutom na ako. Di ba? Sabi niya, ang dami ng aking mga katulong ng tatay ko na may sobrang pagkain. Sobrang pagkain is food to spare. Meron silang sobrang pagkain. Dito ako ay mamamatay saan? Sa gutom. Nandito pa ba kayo? Gutom na kayo? Amen. Wow, on time kayo, patapos na. Hallelujah. Sabi niya, sasabihin ko sa aking Father God, nagkasala ako laban sa langit at laban sa iyo, hindi na ako maging karapat-dapat tawagin bilang iyong anak, tanggapin mo na lang akong iyong alipin. Itong word na hard servants is wrong, di ba? Ang hard servant is mitapel. O mitapel is wrong. Tanggapin nyo na lang akong alipin. Anong ibig sabihin ng alipin? Pagtrabahuin nyo na akong walang labasan. Basta tanggapin nyo na lang ako sa inyong tahanan. Kaya siya ay bumangon at pumunta sa kanyang ama. Before you can fix your sinful situation, you must acknowledge the problem. Diba? Kaya kanina sabi ko, you need to open your heart kung ano sinasabi ng Holy Spirit sa'yo. Dahil kahit anong gawin mo na i-fix yung situation mo, pag hindi mo alam yung root cause ng problema mo, you will never be healed. I hope you're all listening. He had to see, kailangan niyang makita na hindi niya kayang isolve yung problema niya. At ang the best way ay dapat alalahanin niya kung anong kalagayan siya. We should,
kind of life, anong klaseng buhay ang kailangan mo sa Diyos. Let's continue on. Naintindihan mo ba ang love ng Father sa iyo? The Father's love is always available, waiting for our return. Di ba, ang Father God, love tayo noon, ngayon, at magpakailanman. Palagay niyo, wag naman mangyari ito mga. Kung naman si Emmanuel ay magpakasama, palagay niyo, hindi ko na siya mamahalin. Diba? Kaya, minsan nag-work ako sa religious family, at yung anak nila na panganay ay rebelde, no? It's a religious. Ang ibig sabihin ng rebelde yung panganay, imbis kunwari sinabi sa kanya, 8 o'clock, lalabas ka, no? Lalabas siya, during the whole day, 8 o'clock, dapat nasa bahay ka na. At yung mag-asawang yon, ang sabi nila, pag di ka dumating ng alas 10, the doors close. Sa loob-loob ko, hindi ko gagawin yun sa mga anak ko. Dahil hindi nakarating ng alas 10, di mo na pagbubuksan ng pinto. Saan mo gusto mo tulugan mo sa labas? Sa kalye? Sa bahay ng kaibigan? Are you here with me? Hindi ko, by the grace of God, I pray. Na kung sakali anak mo ay magpapakariwara, parusahan mo ng ganyan, hindi mo papasukin, hindi mo susuportahan. Ang Father, kapatid, available palagi yung pag-ibig niya. Hindi lang ngayon. Ito ang pagkasabi ng Bible, Romans 5:8. At pinakita ng Diyos, Ama, ang kanyang pagmamahal sa atin. Nung tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Amen. Nakita ng Diyos Ama ang pag-ibig niya sa atin. Paano? Nung tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay. Ibig sabihin, kung nung makasalanan ka, ay pinatawad ka through the power of the blood of Jesus, paano ngayon anak ka na ng Diyos, nagkasala ka, palagay mo, i-reject ka ng Father? Tinanong, grabe kaya ang ginawa ng anak ko ito, pero tinanggap pa rin siya ng Father. Habang siya, yung siya dito ay yung anak, habang siya ay malayong-malayo pa, nakita na siya ng kanyang ama, at naawa ang ama sa kanya. Bakit siya nakita? Palagay ninyo. Sultan. Ha? Kapanaw. Sa mabay. Ibig sabihin, tama si Ate Rene, ang Father, hinihintay niyang babalik yung lumayas. Hindi niya makikita na malayo pa kung hindi niya inaasahang bumalik. Nandito pa ba kayo? Amen. Na parang ang heart ng Father, pwedeng ulitin? Ang tagal mo na nagpakawala, babalik ka rin. Gary Valencia. Diba? Pero ang tagal mo nang nagpakawala, babalik ka rin. Amen. At nandito ako. Naghihintay sa iyong pagbabalik. Amen. Thank you, Lord. Basahin na natin ito sa reso ay, the Father's love. The Father's love is full of compassion. And also the second. He ran To his son, through his arms around him, kisses him. Diba? Amen. Loving Father. May kantang When God Ran. Ayaw ko nang kantahin dahil baka mapahaba pa. Sumpa pa ako ni Sister Joanne. Ano? Alam niyo, ang mga novel noon ay hindi tumatakbo. Yung mga father noon ay hindi naman sila nakapantalon, naka-robe. Kita niyo ba yung mga picture ng mga lumang tao? Naka-robe sila. Thank you Nakaganyan sila. At sila nakapalda. At yung mga novel na yan, hindi tumatakbo. Alam mo bakit yun hindi tumatakbo? Makikita yung loob nila dahil wala pang brief.
Hindi sila tumatakbo. Hindi, bawal tumakbo yan. Hindi tumatakbo. Pero nung makita niya anak niya sa malayo, Iran. Iran. Yeah? Iran ba ang tawag mo? Yes, Pastor. Iran. Love. Ito na. Okay, ito labo ako. He ran to his son, threw his arms around him and kissed him. Yung naglustay ng kanyang kayamanan, he saw from afar. Again, bakit niya nakita niya sa malayo? Hinisip ka niya. Babalik ka rin, babalik ka rin. Nandito ako naghihintay sa'yo. Let's continue on. Father's love is redemptive. Ang sabi niya, hindi lang, ang sabi ng ama, sa kanyang mga alipin, bigyan siya ng the best na damit. Robe. I'm sure yung damit niya ay damit pulubi na. Pinaalis yun at binigyan. Hindi lang yun, hindi lang robe. Bigyan siya ng sing-sing. That's an authority. Ang sandals. Bakit binigyan ng sandals? Sa panahon ni Jesus, ang mga slaves ay nakapaa. Mga anak, nakasandal. Kaya anong ibig sabihin? May authority na siya. Inako siya muling. Inako siya hindi bilang alipin, kundi bilang anak. Listen to this. God's love is the best. the Father's love restores. Dalhin yung pinatabang guya at patayin. Tayo ay mag-celebrate, mag-fiesta. Mamaya muna, di ba? Mamaya, huwag muna ngayon. Maganda to, naandar. Sige nga, andar pa muna. Kaya, yan. Mag-celebrate tayo. Dahil itong anak ko ito ay patay, ngayon ay muli na buhay. Ito ay nawawala, ngayon ay natagpuan. Let's continue on. Let's continue. Paano natin mararanasan yung love ng Father God sa atin? Una sa lahat, number 1, let's read together. 1, 2, 3, go. Identify your sin and repent. Diba? Tanggapin mo yung kasalanan. Number 2, come and offer your life to God. Ibigay mo yung in humility, ibigay mo yung buhay sa Diyos. Next, learn to forgive your earthly father so you will experience the love of our Heavenly Father. Napakalaga na ito. I cannot overemphasize this. Kung meron kang makakalimutan mo sa lahat ng message ko, don't forget this. Dahil mga kapatid, we all have issues with our families. Hindi tayo umaamin, pero I'm sure we have. I had. Alam mo problema ko, kapatid? My father died when I was 2 years old. I grew up an orphan. Ang tingin ko, sa uncle ko, siya ang tatay ko. Mga uncle ko lahat, kapatid ng mother ko, kapatid ng tatay ko, ng mga lalaki, I feel they're my father. Pag wala kang tatay growing up, it's very hard. It's very hard. Kasi ang akala mo, wala kang father din. Wala kang father, no? Kaya lang, ilang beses kong I need to ask the Holy Spirit, show me! Anong area ng life ko kung bakit hindi ko ma-receive yung love of the Father? I need to ask the Holy Spirit over and over. Pastor, bakit you need to ask the question over and over? Because I had an orphan spirit. Yung wala kang ama. And sometimes yung ama na nasa iyo ay hindi naging tunay na ama. Na yun ang palagi kong prayer na I hope na paglaki ng dalawang anak ko ito, ay hindi nila ipag-pray na, Father, may problema ako. No? Wala silang, I pray na paglaki nila, wala silang issue ng fatherhood of God. Diba? Tayo mga lumaki, especially sa generation natin, we were not, ang disiplina sa panahon natin ay parot pemo. Wala kayong respect. Yung hindi tinitreat yung bata as a human being. Ako ang magulang, makinig ka sa akin. Ano kaya ang ginagawa sa atin nung tayo mga bata pa? At somehow, yung ginagawa mo, kung ginagawa mo yan, you need to stop. No? You need to stop. Pag ikaw ay parent at kung makasigaw ka sa iyong anak, ay gano'n, please don't. Kasi akala mo okay lang, that leaves a trauma in their hearts. Na somehow,
ayaw ko na ang mga anak ko, when they grow up, they have the difficulty to connect with God the Father because of what I did. At katulad ng sinabi ko kanina, if you forget everything na sinabi ko, don't forget about this. Learn to forgive your earthly father so you will experience the love of the Father. Marami kong mga kakilala na hindi nila masabi na, Father, I forgive my Heavenly Father. Parang ang hirap. Merong evil spirit na naghihinder sa kanila to speak the words. Can I challenge you? Can you say the word? Father, I forgive my earthly father. My earthly father. I hope one of these days you can say that with all of your heart. Hindi lang lip service. Ang prayer ko mga kapatid, this message is very difficult. I could preach it mentally, but I'd like to experience yung love ng Father. It's one way to preach from mental level. It's another way to preach in the heart level. Sobra na ako. Will you forgive me? Sobra na ako. 1, 2, 3, go. Last. Receive His forgiveness and His love. Sabihin natin, Father, I receive your forgiveness. I receive your forgiveness. I receive your love. I receive your love. In Jesus' name. In Jesus' name. Trust in His love and trust His. Do you trust God's love? Amen. Marami sa ating mga kapatid, tingin natin sa Diyos, pag tayo nagkasala, galit din siya sa atin. Ganun pa rin ba yung utak mo? Kung nagkasala ka sa Diyos, kala mo galit din siya, papaluin ka niya. At maraming mga, I'm going to correct yung doctrine sa utak ninyo, dahil maraming mga pastors and believers, ang sabi nila, pag nagkasala tayo, ay pinapalo tayo ng Diyos. At ang pagpapalo daw ng Diyos ay bibigyan ka ng sakit, keto, kakawin ka. Naintindihan yung ibig sabihin? Kalbuin. Naintindihan yung ibig sabihin? Mga kapatid, kung saan, ang tingin natin sa Diyos mali. I'd like to submit this to you. Pastor, paano mag-disiplina ng Diyos? Madadapa ba ako? Bigyan niya ako ng TB, ng cancer, para ako'y makabalik sa Kanya. Is that the God you're serving? No. Dahil marami akong na ang isip nila sa Diyos, masama. Pag sinilgaw mo sa Diyos, God is good, ang sigaw nila all the time. Pero sabihin mo, pinapalo ka ng Diyos. Oo nga, Pastor. Nakita ko mga kapatid kung paano mag-discipline ng Diyos. Through the Word of God. Through preaching. Word of God. Hindi ka niya bibigyan ng bulutong yan, kaya kita bulutong para bumalik ka sa akin. Ganun ba yung Diyos, ipagkakilala sa Diyos na bibigyan ka yung sakit para nakahiga ka sa bed, ay maalala mo siya, no, patawarin mo. Kapatid, meron tayong kapatid sa Jerusalem na nagkasala siya, tapos nadisgrasya siya, tapos nakabalik siya, ano? At sabi ng mga sister and brothers, yan, tinan mo. Hinayaan ng Diyos para madisgrasya ka, para makabalik ka. Sabi ko sa loob ko, ano pa ng Diyos, no? Bigyan ka niya ng disgrasya. Hindi ako naniniwala doon. Basta, bakit hindi ka naniniwala? Dahil pagkabalik niya, nung nakabalik na siya, bumalik siya ulit. Ibig sabihin, hindi effective yung trabaho ng Diyos na bibigyan ka ng sakit, bumalik ka para makabalik ka. Hindi, bumalik pa rin ulit eh. Only the Word of God can discipline you. Amen. Pag hindi ka nakinig sa Word of God, wala nang makakapag-change sa buhay mo. Amen. Only the Word of God changes people's heart. Amen. Huwag kayo maniniwala doon na bibigyan ka niya ng, ang sabi pa nga ng mga inalaw ng Diyos.
Sama naman ng Diyos ninyo, nag-aalaw ng sakit. Inalaw daw ng Diyos. Sabi ko, bakit pa namatay si Jesus Christ sa cross? Ang sabi ng Bible, by whose stripes we are healed. Tama ba yung pagka-quote ko? Dahil sa kanyang mga latay, tayo mga pinagaling. Amen. Bakit? Alaw ng Diyos, magkasakit, parang Job daw, bibigyan ka ng sakit, parang makabalik ka sa Diyos. Yung mga nagkakasakit, di mo makabalik sa Diyos. Mamamakal naman. Mama. Meron mo tayong pastora sa Jerusalem, she's an evangelist. Halos lahat ng nasira niya na hindi nakinig, marami sa kanila ay nawala na, paalam na. At pinapasyalan niya sa deathbed, yung mga matay na, dahil umaasa siyang may chance pang patanggapin kay Jesus, ano? Minsan, ilang mo na, wala na eh. Ano yan? Ang tawag niya? Clinically dead, sabi nila. Humihinga pa. Brain dead, ang tawag nila. Humihinga pa, pero the brain doesn't respond anymore. Wala na. At si Pastor Leglo, umaasa siya na baka kung sakaling nakakapakinig pa. Sabi ko, sige, umasok ka ng umasok. Pero ibig sabihin, hindi kaya sila nag-repent until their death. Nagkasakit sila, hindi kaya ano. Parang sumisay niyo sa head si Pastor natin. Sandali lang, meron pa akong last two na yung pinabasa ko na. Hallelujah! Conclusion! Bakit dadalawang kumakalag pa? Pag mahina, hindi ko tatapusin. So let's read together. No matter how far Away from God. His love is available and is waiting for you to return. Yes, you will experience the awesome love of God, the Father, if you really open up and fully surrender your life and heart to Him. Can you give me the last 2 minutes? Amen. We'll pray together. Can I ask everybody to close your eyes? Can you put your, tingnan niyo muna ako, can you put your hand like this? Like, you receive something. Everybody close your eyes, so look to me. Father, I know that it takes more than words to impart your love. And I know, Father, that this ministry is only the ministry of the Holy Spirit. You cannot receive anything unless you do something. So, Father, I know that some people's heart are ready and open to receive, and some are not yet. But Father, by your grace and by your mercy, I pray, Father, in the name of Jesus. Kaya dapat speaking tongues ko, so don't refer. Shitteriyandaravakaralava, Soteriyandaravakaralava. Shinderiyandaravakaralava, Sikitteriyandaravakaralava. Miyandaravakaralava. There's some things that the Holy Spirit would like you to open up to Him. Sinasabi ang Holy Spirit sa iyo. Open up your heart and receive. Father, I pray the outflow, the overflow of your love to flow in this congregation. Father, there are limits in what can I do, but there's a supernatural flow from your presence. Let it happen now. Let the manifestation of the love of the Father be in operation in this room. Father, in the name of Jesus. I want to say to your Father, Father, I receive. I want to say to your Father, Father, I receive. Father, I receive your love. Father, I receive your compassion. I receive your gentleness. I receive your love. I receive your gentleness. I receive
your amazing grace. Thank you for loving me and sending Jesus, your Son, to die for me so that I could have a direct access to you, my Father God. Father, as we close in this short prayer, I thank you, Father, that you're going to speak to your people. And I pray that you have ministered your love in this place. But Lord, from this moment on, we will not only experience the power of forgiveness, but Lord, we will also experience the power of loving our enemies. In Jesus' name, Amen.